Sa araw na ito, may bago na naman tayong aralin. Tatalakayin natin ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? In English, pang-uri is called adjectives. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan ng tao, bagay, lugar, oras, kilos, at mga pangyayari. Mga halimbawa ng pang-uri. Hugis, bilog, parihaba, parisukat, tatsulok. Ngayon naman, kulay, pula, dilaw, berde, makulay, bilang, isa, dalawa, marami, libo-libo. Anyo, maganda, kaakit-akit. Iyan ang mga halimbawa ng pang-uri. Ngayon naman, bibilugan natin ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Si nanay ay matiyaga. Masasabi niyo ba ang salitang naglalarawan sa pangungusap? Tama. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap na ito ay matiyaga. Masipag si Rizal. Ngayon, masasabi niyo ba sa akin ang salitang naglalarawan o pang-uri sa pangungusap? Si Rizal pa? Hindi. Ang salitang naglalarawan sa pangungusap na ito ay masipag. Dahil alam na natin ang ibig sabihin ng pang-uri, ngayon naman, tatalakayin natin ang apat na kayarian ng pang-uri. Una, payak. Ang payak na pang-uri ay binubuo ng salitang ugat lamang. In English, root words. Halimbawa, sabog, bilog, pandak, ganda. Kung ating mapapansin, sila ay simpleng pang-uri o salita lamang. Ang bola ay bilog. Ang salitang bilog ay naglalarawan sa bola. Pangalawang kayarian ng pang-uri. May lapit. Ito ang pang-uring binubuo ng salitang ugat na dinugtungan ng mga panlaping ma, ka, kasing, sin, at marami pang iba. Halimbawa, matapang, mabilis, maganda, malayo, simbilis. Kung ating mapapansin, ang salitang ugat ay dinudugtungan ng mga panlapit. Halimbawang pangusap. Si Reo ay matapang na bata. Ang salitang matapang ay naglalarawan kay Reo. At ang salitang matapang ay ang pang-uri. Pangtatlong kayarian ng pang-uri. Inuulit. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng buong salita o bahagi ng salita. Halimbawa, pulang-pula, araw-araw, gabi-gabi. Kung ating mapapansin, ang mga salita ay inuulit. Halimbawa, puting-puti ang damit ng aking kapatid. Ang salitang puting-puti
ang siyang naglalarawan sa damit ng aking kapatid. So, ang salitang puting-puti ay ang pang-uring inuulit. Pang-apat na kayarian ng pang-uri. Tambalan. Ano nga ba ang tambalan? Ito ay binubuo ng mga salitang pinagtambal. Halimbawa, balat sibuyas, ngiting aso, bahag buntot, kapit tukok. Kung ating mapapansin, mayroong dalawang Salitang dinugtong o pinagtambal. Kaya tinatawag itong kayarian na tambalan. Let us try to review. Kayarian ng pang-uri or forms of adjectives. Payak, binubuo ng salitang ugat lamang. May lapi, binubuo ng salitang ugat na may panlapi. Pangatlo, inuulit, binubuo ng salitang inuulit. Pang-apat, tambalan, binubuo ng dalawang salitang ugat. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Tandaan natin na kahit anumang uri, antas, kulay, iba-iba man ang status ng ating buhay, lagi nating isipin na tayong lahat ay pantay lamang sa mata ng Diyos. Sana mayroon kayong natutuhan sa ating aralin sa araw na ito tungkol sa pang-uri.